Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Lency Love. Kumusta naman kayo guys? Kumusta ang araw niyo ngayon? I think it's going fine, o diba? Kasi everyday is a blessing. Eka nga, kaya wag tayong mag-think ng mga negatives yan. Mag-think always tayo ng positive vibes para naman na maganda ang pasok ng araw sa atin. Okay ba guys, ang ating topic for today is about self-love. Oo, di ba guys na ang sa karamihan sa atin o sa iba naman, depende naman yan, na yung parang buhos-buhos na sa family or kumbaga yung time mo is buhos mo na sa work mo. It's because may goal ka. Oo, tama naman yan. May goal tayo bawat isa sa buhay na dapat natin makakamtan. Kasi in the first place naman sa family, kasi like for example, kung ikaw ang breadwinner, ikaw talaga yan ang papasa ng lahat ng mga suliranin. At saka kumbaga, ano mo na yan, kumbaga, nasa sayo na rin naman yan kasi ikaw ang breadwinner, hindi mo sila kayang pabayaan. Sa example, yung mga parents mo, hindi naman makayanan mag-work kasi may mga sakit na sila at saka mahihina na yung katawan nila. Kaya, syempre, ikaw na yan ang aako ng obligation nila. Pero not every time na ibubuhos mo lang ang time mo sa kanila. Kumbaga magtira ka rin sa sarili mo kahit na 5%. Sa 100%, 95% ay ibigay mo sa kanila, masyadong malaki na yon. At 5% na lang po sa'yo. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kung ibubuhos natin ang time natin sa kanila, mauubos tayo. At yan kumbaga na yung time na burnout na tayo. Tapos sasabihin natin na hindi mo na kaya, darating sa point na parang tamad ka na kumilos at yun na naisip-isip mo lang na para bang nauubos lang ang oras mo sa kanila. Okay naman yan kasi love mo naman sila, mahal mo naman sila sa buhay, pero that's not the reason because may sarili ka rin na dapat mo rin intindihin na kasi baka naman na kung mauubos na yung oras mo, ikaw naman magiging kawawa, o diba? Yan nga ang kasabihan na papasok dyan ang self-love. Magbigay din tayo pero wag natin ibubuhos kasi ibibigay naman natin sa sarili natin para naman na successful lahat kasi hindi lang naman lahat sila magsasucess, paano naman ikaw? Kasi marami na akong marami na akong nalalaman about dyan na binuhos nila ang time nila sa family nila ng time na nasa kanila na wala na sila. Buti naman kung yung mga family mo naman is very responsible at saka yung sa'yo, yung appreciative sa'yo, appreciate nila lahat ng mga efforts mo, lahat na mamahal mo sa kanila, lahat na lahat na concern mo sa kanila. Meron naman kasi iba na grateful sila na na-plaster mo na sila. Pero how about you? Kasi darating sa time na parang magsi-self-pity ka, maawa ka sa sarili mo kasi time na gusto mo na rin ng sarili mo naman ang bigyan ng time, pero wala na, kumbaga ubos ka na. Kaya nga yun na dapat na magano tayo, magiging breadwinner tayo, pero yung self mo, wag mo rin pabayaan para magiging healthy ka rin. Kasi alam mo, kung healthy ang pamumuhay mo, healthy life, healthy mind. Kasi hindi naman sabihin natin yung health mo is yung mo lang, yung pangangatawan mo. What I mean is pag-iisip mo rin. Kasi madidepress ka niyan pag yung time na nga sa sarili mo na wala ka nang natira sa buhay mo. Wala ka nang natira kumbaga sa sarili mo. At saka yung sabi nila na breadwinner, that's the right term, kumbaga yung responsible mo sa family mo. Napakabigat na na responsibilities na kumbaga kung nagawa mo yan, the best ka talaga. Kasi grabe mo sinasakripisyo mo ang lahat para sa kanila. Oo, pero alam nyo, ang pagka-breadwinner pala is hindi pala yun lifetime. Pwede mo rin maipapasa yan. O diba? Like for example, may napatapos ka na rin mga kapatid. Siguro, right time naman sabihin mo, kayo naman magiging breadwinner. Kasi parang, na ako, pagod na ako. Kumbaga, burnout na ako, exhausted na ako. Kaya kumbaga, ipasa mo naman yung crown mo sa kanila, di ba? Oo. Yan pinaka the best din kasi, syempre, kung nagtutulungan kayo, magsasucess kayo.
O, kumbaga, kung matapos mo na rin yung iba mong kapatid, sila na naman ang mag-handle niyan. Eh, ikaw naman is, syempre, ikaw, kumbaga, yung pioneer, hindi mo naman sila talagang iiwan, kung di na yung, iano mo rin sila, isubaybayan mo sila, at saka, ikaw ang magiging mitsa, ikaw ang magiging, ikaw ang magiging model nila, at saka i-guide mo pa rin sila sa tamang paraan. Oo, sa tamang way na kung paano mo sila i-deal dati nang ikaw pa ang breadwinner. O, diba? Yan ang pinakamaganda dyan. At ang pinaka-the best is self-love. Oo, diba? Yun. Huwag kalimutan ang sarili. Kasi sa bandang huli, tayo rin ang kawawa. At saka, marirealize mo later on, wala na pala. Wala na. Para for yourself, wala na. Kasi nauubos na. Hindi mali at hindi kasalanan ang magiging breadwinner at saka mag-love and care sa family. Pero, huwag mo naman ubusin para hindi ka rin mauubos. Diba? Alright, guys. I think siguro nakukuha yung aking point. Siguro sa araw na ito ay may naibigay naman ako sa inyo na magandang thoughts of inspiration. O, diba? Okay, alright, guys. At saka kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like and subscribe and hit the notification bell below para naman po na updated kayo sa aking sunod na vlog. Okay, right? Please subscribe me. Okay, bye for now. It's me again, Lency Love. See you again my next video. Bye.